O salamat Brother Kikin, no? I-respond na gyud siya. Kay ana gyud na basta first time, no? Pero sa first time dako nag-memory sa imuha. And then ang nagtanan jud magsugod jud na sa first time. No? I like discourage ay at least nagpagamit ka sa Ginoo. Kay kung magpagamit ka sa Dios, kay nakay ganti nga tos langit niya. Okay. Ningitak na mga igsoon, salamat sa mga ladawit nga itong nadungog o sa itong birthday celebrant, no? Salamat daan sa pagkaon nga yandam din ha. Bago ta mo kaon, of course, minaw tas pulong sa Dios sa makajot, no? Di kay nato ni tason, di kay atong oras 11:35 na. And then sa ato ang Biblia mga igsoon, 1 Kings chapter 19, makita nato ang verse nga to ang basa ganiha. Dito ta sa verse 10 para kabalangan ako lang isa-isa niya ang context ini. Ingon sa verse 10, and he said, I have been okay, tama ba niya ako? Okay. I have been very jealous for the Lord God of hosts. For the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with the sword. And I, even I only, am left, and they seek my life to take it away. At magaduko tas tong ulo, magapiyong ta, magampo ta. Heavenly Father, thank the Lord ni taknaasa sa iyong kautuhon. Salamat o Dios sa higayon imong gihatag kanamo, makapaminaw na usab sa imuhang pulong. Wala gid may mahimo kung ikaw busa. Andamon mo ang matag kasing-kasing, ablihan mo ang matag salabutan. Aron sa ingon makuha namo o Dios ang pagtulunan nga buot mong ipaabot kanamo karon. Wala o Dios ang tanang babag Ginoo. In Jesus name we pray. Amen. Magahisgotan ning takna mga igsoon about sa tema nga nagaluhan, you've never been alone. Wala gid ka nag-inosara. Okay. Ang context ini mga igsoon, nasayod ta nga unang hari sa Israel si Saul. And then si Saul, ang nagsunod kang Saul o Saulo, mao si David. Ang nagsunod kang David mao ang iyang anak nga si Solomon. Apan tungod sa idolatry, tungod igsoon sa pagminyo niya og daghan kaayo nga mga babae nga ginarigalo sa mga hari nga napalibot sa Israel, nisimba siya sa Dios-Diosan. Okay. Og tungod niini nagkatibulaag ang iyang mga anak, gubot ang kinabuhi o pamilya ni Solomon, og ang gingharian sa Israel natunga. Gitawag nato Northern Kingdom and then Southern Kingdom. Ang sa Northern Kingdom ang napulo ka tribo sa Israel og ang sa Southern Kingdom ang duha ka tribo sa Israel. Og niini nga time mga igsoon na divide ang kingdom og sa Northern Kingdom mao ni siya si King Ahab ang nahimong hari. Si Ahab na siya'y asawa nga giganlan og Jezebel. And all throughout sa Bible, kung maghisgot ang Bible, lalo ng Book of Revelation, about the spirit of Jezebel, it means ang babae nag-exercise og authority ngadto labaw sa lalaki. Kay si Jezebel, makita nimo dinhi, siya ang gusto magpapatay kang prophet Elijah. Kay ang nahitabo aning chapter 19 beginning from chapter 17. Sa chapter 17 mga igsoon makita nimo nga gi-prepare na daan sa Ginoo si Elijah. Og si Elijah nag-declare og kanang drought o gitawag na tog judgment sa Ginoo nga dunay tag-init og tinuod nahitabo in chapter 17. Sa 1 King chapter 18 ang nahitabo pud ini sa Mount Carmel naa man gisimba gud si Jezebel nga ginganlan og Baal. Si Baal mao ni siya ang Dios-Diyosan kaniadto sa
gitawag gisimba ni Jezebel og nadamay si King Ahab. Gani kung magisgot ka aning kang Baal, mao ni siya mga igsoon ang pagsimba nga katong ginahalad nilang mga gagmayng bata palang daan. Ginahalad nila sa ilang Diyos-Diyosan. Og later on kini nga pagsimba hangtod karon ginapractice gihapon sa uban. Nga murag naay oven diha kang gitawag kalimot ko sa iya hangalan nga Diyos-Diyosan gihapon sa Bible nga isugba dito ang mga bata ihalad sa ilang Diyos-Diyosan. Okay? Kang Baal or kang Molek. Okay? And then, ini nga time, kay na ay 450 prophets si Baal sa Mount Carmel in chapter 18 verses 20 to 24. And then, nag-ingon sila, na dito si Elijah, na diri mga propeta ni Baal, nga daghan kayo. Ingon sila, nga mag-ampo tos Ginoo kinsa gani tong mo magsunog o kining gihalad dinhi sa tong atubangan adunay kalayo nga mosunog nini maoy adunay tinuod nga Dios. Gihagit mga igsoon ang mga propeta ni Baal ni Prophet Elijah. Og tinuod ingon ang Bible nga ang kalayo gikan sa langit ni naog gisunog ang halad. Ang Diyos ni Elijah mo hinituman niini. Ug mao ni hinungdan sa chapter 19, tanan nga nahitabo gi-report ni Ahab sa iyang asawa nga si Jezebel, ug si Jezebel nasuko kayo ingon niya kailangan nga mamatay si prophet Elijah. Ug mao ni hinungdan nga nagtago na lang siya sa kuweba, gipadad-an na lang siya og pagkaon sa Dios, ug niingon siya sa katapusan nga Lord, may pagwaon nimo akong kinabuhi kay ako na lang nag-inusara. Many times sa ato ang life after sa mga victory, after sa mga kadasig nato diya sa Ginoo, after sa atong kalig-on diya sa pagpangalagad sa Dios, daghan kayo kadaugan, success nga atong maabot. Di ka matingala nga pagkaugma, tingala ka nga daghan na hinuon ang pagsulay, nga unta mas nidot-dot ka sa pagpangalagad sa Dios. Before nahitabo sa anak ni Brother Dudes, naging Sunday, gihatag na ako sa iya ha. Ingnan ako si Sister Kay, hatag kang Brother Dudes ang susi para makasayo siya every Sunday. Days lang ang pagitan, tagaan siya pagsulay sa Dios, kumatos ang iyang anak dayon. Is it a coincidence? I don't believe in coincidence. I do believe sa plano sa Dios, katuyuan sa Dios. For all things work together for good to them that love God and to them who are the called according to His purpose. That is Romans 8:28. Sa atong kinabuhi mga igsoon, pariha kang Elijah. Nidaog siya kay ang iyang Dios mo initubag ni sunog sa halad. Og napamatud-an sa nasod sa Israel nga ang Dios nga gisimba ni Elijah mo'y tinuod nga Dios. Pag-abot sa chapter 19, niingon na dayon si Elijah, Lord, may pag-imong kwaon ang akong kinabuhi. Usa sa pinakadako nga lie o gitawag bakak ni Satan sa atong kinabuhi, kining ingnan ta niya nga o asa na sila nganong ikaw na lang. Adunay mga silence manggod na moment sa atong life. Nga usahay ginapabati sa ato nga kita na lang. Human sa kadaugan nga atong maangkon, human sa success nga atong mabatunan, adunay mga panahon nga ikaw mag-inusara nga moingon ng yawa sa imuha, ikaw na lang nag-inusara. Pag-abot sa chapter 19 verse 18, gipasabot sa Dios nga naa pa koy gilaan nga mga propeta nga daghan pa kaayo, pero kana wala na nakita ni Elijah. Ang iyang nabatian lang nga, ako na lang man nag-inusara. Ako na lang isa sa akong kwarto, ako na lang isa nga musa gubang ni ining mga problema nga akong nabatunan karon. Og hinaon mga igsoon, maabot ang time sa atong kinabuhi, maghinay-hinay tagkaluya sa pagpangalagad sa Dios.
Ang mahimo kang madaugon kaniadto ni aging Domingo, ni aging adlaw, dili ni siya exemption. Nga dili na ka moabot sa takna sa imong kinabuhi, nga dili kasulayan. Nga dili ka mobati nga ikaw lang mag-inusara o kasagaran sa mga batanon karon nga maghikog, mga batanon nga lunar. Usa ning lunar? Mga hilig mag-inusara. Dili lang ning mga batanon nga nagahikog, mga batanon usab nga gitawag mga igsoon malulong sa mga droga o guban pa, kasagaran ni ana mga batanon nga loner. O kung dili loner, gikan sa broken family o mga tao, mga igsoon nga guba ang pamilya. Kasagaran pod sa ma-demon possess ang kadtong mga tao nga kasagaran mag-inusara. O kasagaran baya sa ato hilig yun ta mag-inusara. Nganong hilig yun ta mag-inusara? Kay mapulaan manggod ta, kung mo-share ta, itabi ta. O yan natin mga friends sa plastic, muna kasagaran mag-inusara. Pero diri sa pagpangalagad sa Dios, diya pagsunod sa Ginoo, you've never been alone. Wala ka nag-inusara, kauban nimo ang Dios. Many believers maka-experience og success sa ministry, answered prayer, sa pag-serve sa Ginoo faithfully, but sometimes ang deepest discouragement nga moabot sa ilang kinabuhi after sa victory, kining mabati nila, nganong ako na lang. Okay? Nganong maabot sa punto sa imong life nga mabati nimo nga ikaw na lang. First point mga igsoon, you are not alone in your fear. Nahadlok si Elijah kay papatyon siya ni Jezebel. Wala siya ni hadlok sa mga propeta ni Baal nga pila ka buok. Nahadlok siya sa usa ka babayi. Okay? Kasagaran jud madlukan babae jud, no? Pagtingos babae ang bana ay sorry. No? Spirit of Jezebel ni Manizoon. Sa book of 1 Kings ni siya gikan. Okay? Kung mabasa nimo ni sa Revelations, ang pasabutan na ang babae nag-overpower sa authority over sa iyang husband. O usahay may tabo pod ni sa kadaghan kayo mga churches. Okay, nang karong panahon na daghan na gitawag na to pastora. Okay? That is spirit of Jezebel. Okay? And then mga igsoon, ang mighty prophet, one of the mighty prophets sa Bible nga si Elijah, bisan isog kayo siya. Sa dihang gihagit niya ang mga propeta ni Baal, niabot sa iya ang kahadlok mga igsoon, nidagan siya ngadto sa langob. Ngayon siya nga patya na lang ko Lord, agi padad-an siya pagkaon sa Dios. Okay? Gi-provide sa Ginoo yang panginahanglanon, gi-comfort siya sa Dios kay nahadlok siya. Ang kahadlok mga igsoon does not always mean you are lack of faith. Dili pasabot nga wala kay pagtuo. Usahay lang na kay kahadlok kay ang imong pagsalig sa Dios anam-anam na og ka luag. Dili na kaniadto kahugot, dili na kaniadto mga igsoon kalig-on. Elijah stood before 850 false prophets of Baal. Isog kayo siya. Pero pag abot nga gingnan siya nga, ni sumon si Jezebel, within 24 hours kailangan mamatay si Elijah. Nidagan si Elijah. Kay nawadan na siya, o gitawag na huyang na iyang pagsalig sa Dios. Ang lesson nga makuha nato mga igsoon, kay kasagaran ang ato ang kahadlok, mauni ang muhatod ka nato sa daghang problema. Dili usahay ang problema mo'y maka-trigger sa to. Ang atong kahadlok lang. Tanawa, inig maglinog. Bisag hinay na lang, tungod mahadlok ka. Ang uban, makuyapan. Dili tungod sa linog nga hinay, pero tungod
sa kahadlok sulod sa dughan. Mo ni kasagaran pag maabot ta sa mga problema. Ang fear pod mo minimize ni sa gahom sa Dios. Murag ang Ginoo sa atong pananaw usahay murag gamay na lang. Na Lord, murag posible kayo imo ning tubagon ang ako ang mga pag-ampo. Posible kayo nga imo kong luwason gikan kang Jezebel. Patya na lang ko, Lord. Mo na ingon ni Elijah. O kasagaran ang mga Kristohanon nga na-isolate tungod ka na sa kahadlok. Daghan mga Kristohanon karon nga hinahinay na nagapalayo sa Dios tungod sa pressure sa pamilya. Tungod sa financial burdens. Dadmanggod kwarta ko, pastor. Dadan makaang ko, pastor. Dadan income ko, ilingkani. Hinay-hinay sila madrift sa pagpangalagad sa Dios. And then, sickness. Adunay kahadlok, mga igsoon, kay adunay balatian. And then, naay mga ministry discouragement. And then, naay mga criticism. Abi nimo ang Dios na sayod kung naakay kahadlok o wala. But God, wala siya naghatag sa imo og spirit of fear. Gitagaan kaniya og kaisog. Gitagaan kaniya kalig-on. Number 2, you are not alone in your weakness. Naay kahinaan si Elijah. Abi nimo matag usa sa ato ang kuno nimo o dili na kay weak points. Naay mga bahin sa atong kinabuhi diin tahuyang. Okay? Naay bahin sa atong kinabuhi diin ta dali kay ta matandog. Nga kung maigo muhilak dayon ta. Murabag naay kay piang ba. Pag ana gay dito sa suhi, pag ana sa imo matandog ganito agay gyud ka. Kay na kay piang diha nga part. Sa parte sa atong kinabuhi natay huyang. Usa sa huyang taasa pagpamilya. Moy ingon, hilabti ang tanan, ayaw na akong anak. Hilabti ang tanan, ayaw lang yun akong bana, akong asawa. Natay mga weakness nga part. Si Elijah nakita sa Dios ang iyang weakness. Ano sa weakness ni Elijah? Si Jezebel. Pagsumo ni Jezebel, patyon si Elijah. Wa siya nahadlok kang King Ahab sa asawa ni King Ahab. Because mo to ang weakness ni Elijah. Another weakness ni Elijah, katong patyon siya ni Jezebel, dili tong patyon siya sa 850 nga mga mini nga propeta ni Baal. Kay naatoy mga kagahom, kay naatoy bad spirit nga nagauban atong mga tawhana. Wala nahadlok si Elijah rito. Sa babae siya nahadlok. Okay. So adunay mga weak points sa atong kinabuhi. Dili ta alone sa atong mga weak points. Usahay lang di na to ginaampo ang bahin diin tahuyang. Abi nimo sa akong bahin na po ko'y bahin lahuyang ko. Naay mga bahin sa ako ang kinabuhi nga huyang ko nga kanunay na kong ginaampo sa Dios. Nga Lord, unta niini nga bahin imo kong ligunon, immature pa ko nimo niini nga bahin. Kasagaran po dya to uban, weak ta sa panahon nga masuko ta. Kaya atong baba di ato mapungan. Diba? Kasagaran ani na sa mga babae. Because ang emotion dili mo. Muna yung mga weak points. Okay. Napo yung mga weak points, gugma. Na, huyang na, maurag mawa sa passing pag gugma na ang hisgutan. Pag maingon na nabulag na taawa na sa passing. Kay mauna ang ilang weak points, diha sa gugma. Ado na po yung mga weak points, diha sa salapi. Ano man. Kay kung naay salapi, gasto na lang mo na weak points food. Pag-abot na wa na sa lapi, taas yung magginamo sa tang. Anong ginamo sa malang ni ma? Okay, nakuha na tanan, na gasto na tanan. Weak points po na sa ito ang life. Gabi ni mo tanan tanay weak points. Mo nang dili ta pwede makaingon, ako ang pinakalig-on dinhi, walay pinakalig-on dinhi. Kay kung wala ang Dios sa atong kinabuhi, wala ta karon kung unsa ta.
Kay ang kamatuoran tanan ta adunay weak points, pero sa ato ang weak points sa kinabuhi timan-i nga kauban nimo ang Dios. Usahay sa weak points sa to, inig buntag sa Domingo diha ang atong tingluya. Luya makay kong lawas ron. Nang laba ko gabi ha? Luya man kay kong lawas ron. Sa inungdan brad. Simo kog cellphone gabi. Ikaw mo inungdan. Lahi na po to. No? Dapat ay weak points ka kanang murabag dita maibot sa cellphone. No? Pero lain man kay gabi. Naay gahom bitaw ni Sahay. Nga bisan bitaw mo ato kag CR. Dala man himo. Mukaon ka dala. Murag di ka katulon. Wala ang cellphone. Diba nana to sa age kay nana. Sabi mo, niabot na sa ako ang appoint ni nana. Sabi siya magkaon. Uy, lain na ni na espiritu. Minsan sa ato ang life. Ingon anak mga igsoon. Nga naman, naay bahin sa atong kinabuhi diin taluya. Tungod kay tao rata. Naani ibabaw sa yuta. Apan diha sa atong weakness, dili nato kalimtan nga kauban nato ang Dios. Naga-remind ang Ginoo kanato mga igsoon, okay na yun ang Philippians, nga siya lamang ang atong kusog. Siya ang musupply sa atong panginahanglanon, and we can do all things through Christ who strengthens us. Mabuhat nato ang mga butang nga gipahimo sa Ginoo sa tuwa. Paglakaw sa iyang kabubuton kay siya nagalig-on sa tuwa, nagahatag og kusog. Kay kung walay kusog nga gikan sa Dios, kanang imong kusog nga tawhanon dili na mudugay. Limitado ni ang atong kusog. Moingon ang Bible mga igsoon clearly nga bisan sa atong mga kapakyasan, kahinaan, kakulangon o kahuyang, kauban nato ang Dios. Abi nimo gi-provide sa Ginoo mga panginahanglanon ni Elijah. Ang pagkaon, ang tubig, og ang comfort nga gikan sa Dios. Nga giingnan siya, Elijah na ako'y gi-reserve. Daghan pa kayong propeta, gawas nimo, wala ka nag-inusara. Kapag kauban nimo ang Dios, walay makabatok kanimo. Kapag kauban nimo ang Dios, walay ni bisan usa nga problema nga mas mulabaw sa gahom sa Dios. Ug walay ni bisan usa nga problema nga gialaw sa Ginoo sa imong kinabuhi nga di nimo kayang solbaron. Ngano man tungod kay kauban nimo ang Dios ug tabangan ka sa Ginoo. Ato idoko tong ulo piyo atong matalit tas pray mga igsoon.